Noong taon na hinati ang mga lupain, buhay pa si tatay. Sabi niya, kung sarili mo ang lupa, may pag-asa ang buhay. Hindi nagsinungaling si tatay. Naging sa amin na ang lupa. Pero ang langit hindi. Wang Q. Bumalik ka rito. Paparating na. Ang trabaho sa construction site. Sinabi ng tiyuhin mo na ayos na. Aalis ka na bukas. Ayoko. Ang 2 hektarya ng trigo ngayong taon. Lahat napunta sa wala. Pambili ng binhi, pambili ng pataba. Pambayad sa libro ng kapatid mo sa susunod na semestre. Nasa lahat na yan. Kung hindi ka pupunta, ano na lang ang itatanim natin sa susunod na tagsibol? Sabihin mo, Inay, hindi pwedeng hayaang masira ang lupa. Hindi yan masisira. Ako ang magtatanim. Pero masama ang likod mo. Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng gumawa ng mabibigat na trabaho. Hindi mo ba kayang bigyan ng kapayapaan ang isip ng nanay mo? Wala na ang tatay mo. Tayo na lang mag-iina, ang magkakasama. Ngayon, ang Panginoong Dragon ay sadyang ayaw magpaulan kahit isang patak. Paano tayo mabubuhay sa pagsasaka lang? Inay, kailangan niyo pa rin ako ni Maisui. Nangako ako kay Itay. Kailangang pangalagaan ang 2 hektarya niyang bukid. Ang tatay mo, sana ay buhay pa ang tatay mo. Hindi sana ganito kahirap ang buhay natin. Hayaan na, kumain na muna tayo. Lumalamig na ang lugaw. Basta't buhay tayong lahat. Tiyak na may pag-asa pa. Taong 1983, ang nayon ng Liuhe, ay dumanas ng matinding tagtuyot. Kaming 3 sa pamilya, ay umaasa lang sa ilang hektaryang lupang ito. Ngayon, ang tadhana, ay tila wala nang balak na pagbigyan kami. Wala na kaming makain. Ang batong jade na ito ang huling puhunan namin. Kailangan kong isipin kung anong itatanim na mabubuhay. Ang init. Ang init. Bakit naging asul ang tubig? Gusto ko sana itong itabi para panghugas ng mukha bukas ng umaga. Ngayon, mukhang hindi na ito magagamit. Sige na, ilabas na lang at idilig sa puno. Ang tindi ng tagtuyot ngayong taon. Kahit ikaw hindi na makatiis. Naging engkanto na itong puno ng peach. O nananaginip lang ako. Ang amoy na to, mas mabango pa kaysa sa dala ng kapitan. Nagaling sa ibang lugar. Mas matamis pa sa espesyal na peach. Kapag inilubog kita sa tubig, magbabago ang kulay nito. Nang diligan ang punong ito ng tubig na iyon, nabuhay itong muli. Diyos ko po. Isa nga itong mahiwagang bato. Dapat na nating pitasin ito habang madilim pa. Baka makita pa ni nanay at mais. Hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos bukas, dalhin ko sa palengke. Ibenta ang mga ito. Maraming pera ang mapapalit. Bumili ng buto at subukan. Lumalamig na ang lugaw. Bilisan mo, malapit na ang tiyuhin mo. Nay, bakit mo iniimpake ang mga damit ko? Wang Q. Makinig ka sa payo ni nanay. Sumama ka sa 2 mong tiyuhin. At magtrabaho sa bayan. Dahil sa sitwasyon mo, ilang beses na siyang pabalik-balik, at ilang tao na ang kailangan niyang pakiusapan. Alam mo ba, kung hindi ka pupunta, mahihirapan siyang humarap. Sabihin mo, hindi ba't ito ang tama? Nanay, huwag mo akong ipitin dyan. Mulat sa pool. Hindi ko naman sinabing pupunta ako sa bayan. Kapag dumating si Tio, ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Ikaw na maliit na cutie. Gusto mo bang patayin sa galit ang nanay mo? Bunso, handa na ba si Wang Q? Susunduin ko na siya. Pinsan, Wang Q, handa ka na ba? Susunduin ko na siya. Makinig ka sa akin. Ang pagbubungkal lang ng 2 hektarya ay hindi makakapagpayaman sa iyo. Magandang araw, Tio. Oh, may suy, mahal kong anak. May dala akong candy para sa iyo. Salamat, Tio. Kuya, huwag ka nang gumastos ng ganyan kalaki. Ang mahal niyan. Kapapanganak lang ni ate ng kambal. Kailangan niya ng pampalakas. Kailangan mong tutukan ang panig niya. Huwag kang mag-alala sa hipag mo. Inaalagaan siya ni nanay. Hindi na ako tutuloy sa trabaho sa bayan. Dito ako lumaki sa tiyangang mula pagkabata. Medyo gipit man ang buhay. Hindi ako naniniwalang hindi ko mapapaunlad ang 2 hektaryang lupang ito.
Mula ngayon, hindi lang ang sarili mong bukid ang aayusin mo, kundi pati na rin ang sa iba. Alam ko na. Naku, Diyos ko. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kamukhang kamukha mo ang tatay mo. Kailangan mo talagang magtrabaho ng husto sa bukid. Hanggang sa maubos ka na. CJ, may paninindigan ka. Gusto nang tiyuhin mo ang ganyan. Pangalawang kapatid. Bakit mo rin siya hinahayaan? Sarili mong laman at dugo. Hindi mo pa ba alam ang ugali niya? Si Xiao Q ay nasa County Middle School. Si Yuan Yuan ay laging nangunguna sa klase. Lagi siyang nangunguna sa klase. Nang magkasakit si Lao Chen, naubos ang kanilang ipon. Agad siyang huminto sa pag-aaral. Walang makapigil sa kanya. Hayaan mo na lang siyang mag-isa, ate. Sa panahon ng tagtuyot na ito, may lakas loob siyang sumubok sa bukid. Mas malawak ang pananaw niya kaysa sa atin. Huwag kang mag-alala. Tio, pupunta ka ba sa bayan? Pwede bang sumabay? Alam ko na talagang, may plano ka sa isip mo. Wang Q, ano ba yung pasan mo? Mukhang mabigat ah. Inay, pag may pagkakataon, ipapaliwanag ko sa inyo. Tio, tara na. Wang Q, maupo ka sa likod. Isasama ka ni Tio. Nakakapagtaka. Bakit nabuhay muli ang punong ito? Mamamatay na ang mga tao sa uhaw. Nga, matutuyo na ang mga pananim. Paano tayo mabubuhay? Nga, taon ng tagtuyot, hindi pwedeng masyadong mahal. Sa ganitong panahon, kahit ang mga Diyos ay hindi makapagtanim ng magandang ani. Bili na kayo ng mga milokoton. Sariwang pinitas na milokoton. Matamis at malutong. Bini-bini. Kayo po ba ang nagtanim ng mga peach na ito? Wow, ang ganda ng mga peach na ito. Binata, napakagaling mo. Kahit tagtuyot, nakapagtanim ka pa rin. Ng ganitong kalidad ng mga peach. May sikreto ka siguro, ano? Mga tita. Mainit ang panahon, tikman nyo muna. Ang mga peach mo, sa itsura pa lang. Mukhang mahal. Ipagbili mo na lang. Mainit ang panahon. Ito na lang ang pa-peach ko. Sa inyong dalawang ale para pampalamig. Mabait talaga ang binata. Ang mga peach mo, siguradong pag-aagawan yan. Iho, magkano ang mga peach na ito? Iho, napakaganda talaga ng mga peach na ito. Ang kamag-anak ko, sila ang nagtatanim ng mga special grade na peach. Eksklusibo ito para sa mga opisyal sa syudad. Pero sa totoo lang, kung ikukumpara sa mga peach ng batang ito, talagang mas mababa ang kalidad nito. Mukhang medyo mahal yan ah. Kuya, huwag kang umalis. Ang mga peach ko ay abot kaya lang. 20 sentimos lang kada kilo. Ano? Sa ganda ng kalidad nito, sa labas, nasa 40 sentimo pataas na ito. Tapos ibebenta mo lang ng 20. Hindi ka ba natatakot na malugi ng todo? Magkakapit bahay naman tayong lahat. Dapat mura lang para laging bumalik ang mga tao. Mura na ang benta mo sa mga peach na to. Pero kumusta naman ang lasa? Baka maganda lang tingnan, hindi masarap. Ang arte mo. Kuya, tikman mo muna. Kung hindi masarap, libre na. Matamis, makatas, masarap, kasama. Bilisan mo, lagyan mo ako ng 3 kilo. Dadalhin ko yan sa bahay para matikman ng asawa kong mapili. Naku! Nakalimutan kong dalhin ang pabigat. Gamitin mo ang timbangan ko. Sige, gamitin mo lang. Salamat, tita. Kuya, hawakan mo yan. Bumalik ka ulit. Ang 10 yuan ay katumbas na ng isang buwang gasto sa bahay. Kailangan kong bilhan ng kung ano-ano si nanay at ang bunso kong kapatid. 50 sentimos. Hindi ba 45 sentimo lang dati? Bibili ka ba o hindi? Kung hindi, umalis ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Bibili ako, bibili ako. Aba, ang batang babaeng ito. Napakamagaspang. Kasama sa pagbebenta, pakiabot naman ng isang kahon ng Sigo shampoo. At pakitimbang na rin ang kalahating kilong candy. 50 sentimos. Ang candy ay ibinebenta ng per kilo. Kung hindi mo afford, lumipat ka na lang ng tindahan. Sos! Humingi ka ng paumanhin. Bakit ako magsusorry? Ang fruit candy ay bihira. Hindi lahat ng tao kayang bumili nito. Hindi maganda ang ugali niya. Naaalala ko, ang fruit candy ay pwedeng ibenta kada piraso. Parang barya lang ang tingin niya sa bawat isa. Ganyan lang talaga siya. Madalas niyang pahirapan ang iba. Pero sino ba naman ang makakapigil sa kanya? Sa koneksyon lang naman siya nakapasok. Mas mabuti pang iwasan na lang natin siya.
Binibini, tinatamad na akong makipag-aksaya ng oras sa'yo. Hindi ako hihingi ng tawad. Ngayon, tatayo ako rito. At hihintayin ang inyong presidente, para personal na kausapin siya. Timbangin mo mismo, kung sobra o kulang. Ikaw ang magdagdag. Ikaw ang magdagdag. Hindi ko kailangan. Gusto ko lang na humingi ka ng paumanhin. O kaya, patawagin mo ang presidente para ayusin ito. Ano ang nangyayari rito? Presidente Wang. Simple lang ang sitwasyon. Pumunta lang ako rito para bumili ng gamit. Sinabi sa akin ng babaeng ito, na hindi pwedeng bumili ng kalahating kilo ng fruit candy. Kailangan ay per kilo. Hindi ko nababanggitin ang kanyang ugali. Ang gusto ko lang ngayon, ay mag-sorry siya sa akin. At tapos na ang usapan. Gumagawa na naman ng gulo. Bakit ka pa nakatunganga? Ilang beses na ba ito? Humihingi ng tawad. Sa kasamang ito, at hilingin ang kanyang pagpapatawad. Kung hindi, huwag ka nang magtrabaho. Ako, si Wang, ay tumutupad sa aking salita. Patawad. Sa susunod, magiging maingat ako. Kalahating kilo lang. Kasama. Bakit walang laman ang basket mo? Ano ang ibinebenta mo? Maganda ang negosyo, ah. Alam ko, nagdala siya ng isang basket ng mga milokoton kaninang umaga. Na punong-puno. Mas mataas pa sa kalidad. Ng mga premium na milokoton. Maraming bumili. Kumikita lang ako ng sapat para mabuhay. Binata. Sa tingin ko, mabuti kang tao. Seryoso at mapagkakatiwalaan. Malaking tagtuyot ngayong taon. Gusto ng ating kooperatiba na bumili ng magandang kalidad na prutas at gulay. Napakadali lang. Paano kung ganito? Magtulungan tayo. Sige po. Ibigay niyo lang sa kooperatiba ang mga melokoton. Bilang supply ng produktong agrikultural. Bibilihin namin iyan sa presyo ng pamilihan. Para hindi na po kayo pabalik-balik. Ano po sa tingin niyo? Direktor Wang. Ako lang po ang nagtatrabaho. Kung hindi ganoon kalaki ang ani, mahirap sigurong magkaroon ng matatag na supply. Ayos lang, kahit gaano karami. Ang gusto ko, ay ikaw, diretso at masipag. Ang mga ani mo, siguradong hindi ito lugi. Hindi problema ang kakaunting dami. Ang mahalaga ay ang kalidad. Salamat sa tiwala, Presidente. Galingan mo. Mabilis lumaki ang mga strawberry. Mataas ang halaga nito. Dahil sa sustansya ng tubig na binabad sa jade, dapat mabuhay ito. Direktor Wang. Balak kong magtanim ng strawberry sa susunod. Ano? Bakit? Strawberry. Ang mamahaling prutas na iyon. Hindi pa ako nakakita niyan. Pwede ba sa atin yan? Siyempre, hindi. Ngayong taon, sobrang tagtuyot. At narinig ko, ang pagtatanim ng strawberry ay nangangailangan ng maraming tubig. Saan tayo kukuha niyan? Kasama, sigurado ka ba talaga? Huwag kang mag-alala, Pangulong Wang. Mahigit 10 taon na akong nagsasaka. Sigurado akong makakapagpatubo ako ng strawberry. Hindi lang yan. Ibaba ko ang presyo ng mga strawberry para kayang-kaya na itong bilhin ng lahat. CJ, dahil sa sinabi mo, naniniwala ako sa iyo. Ang 2 pakete ng buto ay regalo ko sa iyo. Ang kooperatiba ay patuloy na makikipag-ugnayan sa iyo. Hihintayin ko. Kakain na ako ng strawberry na itinanim mo. Salamat sa tiwala niyo, Presidente. Hindi ko kayo bibigin. Quilan, nakita mo ba? Itong wool coat na binili sa akin ni Dashuang. Ang style na to ang pinakauso ngayon. Kailangan ng 6 na puyuan. Ang aking si Dashuang. Simula pagkabata, mahilig na siyang magsugal. Hindi ko inakala na nanalo siya ng malaking pera. Nitong mga nakaraang araw, balak pa niyang bumili ng bahay sa bayan. Para maging bahay kasal. Mahal, maganda. Nasaan si Wang Qiu? Narinig ko, sumama siya sa tiyuhin niya sa bayan para magtrabaho. Hindi naman pwedeng habang buhay. Magtatrabaho lang. Hindi ba? Bakit? Ang aking Wang Qiu. Kailangan mo pa bang makialam? Tingnan mo ang walang kwentang Chen Wang Qiu. Hindi siya karapat-dapat na maging taga-bitbit ng sapatos ng aking Dashuang. Umalis ka. Bastos na bata. Naglakas loob kang sigawan ako. Chismosa. Hindi ka welcome sa bahay ko. Aray. Bagong damit ko to, binili ng anak ko. Ikaw, maliit na cute, nagre-rebelde ka ba? Maliit na mayaman. Hintayin mo ako. Pagbalik ng anak kong si Dashuang. Lagot ka sa akin. Hihintayin ko. Hayaan mo na, Xiao Qiu. Huwag mong ipitin ang tao. Ang Dashuang nila ay hindi mabait. Ina, hindi ako natatakot. Lahat ay may katuwiran. Kung maglakas loob si Dashuang na dumating, may paraan ako para harapin siya. Anak, ito ang kinita ko sa palengke ngayon. Mayroon ding isang kahon ng shampoo na binili ko para sa iyo. Anak, hindi tayo dapat gumawa ng iligal na bagay tulad ng ginawa ni Wang Qiu.
Inay, ano po ba ang iniisip ninyo? Ang lahat ng perang ito ay galing sa pagkuha ko ng gamot sa bundok nitong nakaraang 2 araw. Malinis na malinis po ito. Tanggapin mo na lang. Huwag kang mag-alala, inay. Balang araw, gagawin ko ang lahat para ikaw at ang kapatid ko ay magkaroon ng magandang buhay. Tutuparin ko ang pangako ko. Wang Qiu. Naniniwala ako sa iyo. Alam kong itatapon ko ang mga buto sa tubig. Tingnan natin kung gagana ito. Subukan natin. Talagang gumana ito. Ang mga punla sa ganitong estado, ang paglaban sa lamig at pagpapanatili ng tubig, ay may husay na pagpapabuti. At sa tulong ng espiritual na tubig, sa loob ng kalahating buwan, makakaani na tayo ng unang batch ng strawberries. Hindi na ako makakakain. Kailangan kong itanim ang mga punla na ito, kaagad. Wang Qiu, saan ka pupunta ng nagmamadali? Kumain ka. Hindi, inay. Kayo na lang ni Maisui ang kumain. Huwag niyo na akong hintayin. Ang gunggong na yan, baka nabaliw na sa pagtatanim. Tama nga ang hinala ko. Ang mga punla ng strawberry ay nabuhay. Mas mabilis ang paglaki kaysa sa inaasahan. Tinatayang 1-0 araw na lang pwede nang anihin. Ang cute-cute niya. Sa wakas, nahanap ko na ang kayamanang ito. Dashuang. Cutesy. Sinong kamay ang humawak sa nanay ko? Puputulin ko yan. Nagmamadali ka bang ipaghiganti ang nanay mo? Wala akong nakikitang mali sa ginawa ko. Ang nanay mo, nagkakalat ng chismis sa tapat ng bahay ko. Wala akong nagawa, kundi paalisin siya. Hindi siya nasaktan, walang nawala sa kanya. Bakit niyo ako ginugulo? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw na magsasaka. Ang lakas ng loob mo. CJ, turuan mo siya ng leksyon. Kung may mangyari, dadalhin natin siya sa ospital. Gusto kong malaman niya. Dito sa Liuhua Village. Sino ang boss? Lumuhod ka. Ang lakas niya. Bakit ka nakatunganga? Sugurin mo ako. Hindi ba sinabi ni Nana Iliw na marami kang kinita? Ang bayarin sa ospital nilang dalawa. Babayaran mo. Chen Wangqiu. Mamatay ka. Ay, naku po. Kuya Dashuang, hindi ba ang tapang mo kanina? Bakit ka nadapa sa strawberry? Chen Wangqiu, hindi pa tayo tapos. Sa pagkakataong ito, hindi kita papansinin. Ipalagay na lang na nadapa ka. Kung mangyari ulit yan. Ayos lang sa akin na buhatin ka. Papunta sa bahay ng kapitan. Huwag. Takot ako sa kanya simula pa noong bata ako. Nanghihina ang mga tuhod ko pag nakikita ko siya. Hindi na ba pwedeng huwag na lang kitang awayin? Dalawang walang kwentang tao. Hindi pa ba kayo aalis? Aray, anak ko. Bakit mo ginanyan ang sarili mo? Nakipag-away ka ba? Nasaan na yung cute na si Chen Wangqiu? Hindi ba sabi mo tuturuan mo siya ng leksyon? Huwag mo nang itanong. Huwag mo nang banggitin. Ang batang yan, araw-araw nagtatrabaho sa bukid. Malakas na parang baka. Sino ang makakatalo sa kanya? Hahayaan na lang natin. Ano pa ba? Ihintayin natin siyang magsumbong sa kapitan. Tapos malalaman ng buong nayon. Na ako, si Liu Dashuang. Mapang-api ba siya? May punto ka. Aba, hindi ba't nakahanap ka na ng bahay para sa kasal sa bayan? Sa tingin ni nanay, malaki ka na. Panahon na para mag-asawa. Mayroon ka bang nagugustuhang babae? Ako na ang kakausap sa kanila. Huwag mong sabihin. Meron nga. Ang anak ng kapitan. Caesar King. Magaling pumili ang anak ko. Agad niyang napili ang pinakamagandang dalaga. Sa buong nayon. Magaling. Ang ganda ng batang iyan. Mukhang madaling manganak. Bagay siya sa anak ko. Siyempre naman. Nabalitaan ko, nakabalik na raw siya sa baryo. Nagtuturo siya ngayon sa elementarya sa baryo. Yayain natin siya kumain balang araw. Ang tanga mo naman. Hindi mo pa nga nakikilala ang mga magulang niya. Ay gusto mo na siyang ligawan. Kapag nalaman iyan ni Zudehao. Siguradong kakalatan kanya ng buhay. Ano ang gagawin ko? Hindi niya naiintindihan, mga bata. Sa panahon ngayon, sinong kasal? Ang hindi inaayos ng mga magulang. Ang kapitan at ang asawa niya. Ay umalis para bumisita sa mga kamag-anak. Siguro mga 10 araw pa bago sila makabalik. Pagbalik nila, magdala tayo ng magandang regalo. At formal na bumisita sa mga nakatatanda. Iyon ang tamang paraan. CJ, napakagaling ng plano mo.
Sige, ma, kung ano ang gusto mo. Sa ngayon, 2 hektarya lang ang tinamnan ng strawberry. Kapag nabawi na natin ang puhunan, kailangan nating bilhin ang lahat ng tuyong lupain dito. At magtanim ng pakwan, dalandan. At iba pang prutas at gulay. At mayroon ding ubasan. Na 10 taon na sa bahay ni Lola Chen. Sayang naman kung matutuyo. Kailangan ko itong ilipat sa ibang lugar. Mag-ingat ka. Huwag kang madapa. Gurozeo. Ang mga bukirin sa aklat, hindi ba't laging luntyan? Bakit hindi ko makita? Tingnan mo. Ang daming punla doon. One King. Matagal na tayong hindi nagkita, Kuya Wangkyu. One King. Hindi ba't narinig kong nag-aral ka sa ibang bansa? Bakit ka bumalik? Kuya Wangkyu. Ang bagal naman ng balita sa iyo. Halos 2 buwan na akong nakabalik. Ngayon, nagtuturo ako sa elementarya ng ating ngayon. Hindi na ako aalis. Ang galing mo sa pag-aaral. Marami kang oportunidad sa trabaho. Hindi ka ba nagsisisi? Wala akong pinagsisisihan. Lumaki ako sa Liuhu Village. At mahal ko ang lugar na ito. Bukod pa rito. Ang karera sa edukasyon na gusto kong itaguyod. Para makalabas ang mga batang ito sa Liuhu Village. At makita ang mundo. Kailangan kong manatili. Mabuti na lang at nanatili ka. Kuya Wangkyu. Mula pagkabata hanggang ngayon, lagi mo akong pinapahanga. Sa gitna ng tagtuyot na ito, ang mga bukid ng iba ay tuyot at walang buhay. Pero ang bukid mo lang, ang nananatiling parang dagat na luntian. Pero talagang nagtataka ako. Anong tanim ba ito? Nagtapos ka pa sa ibang bansa. Pero hindi mo kilala ang strawberry. Ang kondisyon ng lupa sa aming dayo ng Liuhe ay nakapagtanim ng strawberry. Nga. Kung gugustuhin lang, kahit gaano pa kadelikado ang strawberry, ay pwedeng mamumulaklak sa tigang na lupa. Kuya Wangkyu, kapag hinog na ang mga strawberry, pwede mo ba akong bigyan ng ilan para matikman? Huwag kang mag-alala, siguradong mangyayari yan. Shy. Ang daming katas. Ang bango ng strawberry. Siguradong top quality ito. Wangkyu, nandito na ako. President Wang, dahan-dahan lang, hindi pantay ang daan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang strawberry. Ang unang ani ng strawberry ay maganda. Talagang lumampas din ito sa inaasahan ko. Wangkyu, ang kalidad ng mga strawberry na ito ay napakaganda. Kaya, ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, sa pinakamataas na presyo ng pagbili, bibilhin ko sa iyo ng 1 yuan bawat kilo. Ano sa tingin mo? Siyempre, pwedeng-pwede. Kapag pinalawak ko na ang taniman sa susunod, sisiguraduhin kong sa inyo agad. Ang Supply and Marketing Cooperative. Heto, 300 piso para sa bayad. Itago mo at bilangin mo na. Salamat po, punong abala. Nga pala, President Wang. Ito ang mga bagong pitas na strawberry. Dalhin niyo po ito sa inyong pamilya para matikman nila. Marunong ka talagang makisama, binata. CJ, kung may kailangan kang tulong, sabihin mo lang sa akin, huwag kang mahihiya. President Wang, sa totoo lang, mayroon nga po akong gustong ipakiusap sa inyo. Plano ko pong magtanim ng 10 hektarya ng dalandan. Nabalitaan ko po na pwedeng mag-arkila ng lupa. Pero hindi ko po alam kung paano. Huwag kang mag-alala dahil ikaw ang humiling. Hindi kita matatanggihan. Maliit na bagay lang yan. May kaibigan ako. Tungkol sa pagpapaupa ng lupa. Pagbalik ko, kakausapin ko siya. Sisiguraduhin kong maayos. Ang lahat para sa iyo. Mabuti naman. Maraming salamat po, Presidente. Sige na, Wangkyu. Umuwi ka na. Huwag mo na akong ihatid. Tito Zhao, ako po ito. Si Chen Wangkyu. Si Wangkyu pala. Anong ginagawa mo rito? Pinangakuan ko si Wan King. Nadadalhan ko siya ng strawberry. Ang laki-laki mo na, hindi ka pa rin marunong umiwas. Akala ko gaya pa rin noong bata tayo. Na kahit sino ay pwedeng magsama-sama. Tama na yan. Huwag ka na rin tumayo riyan sa labas. Pumasok ka muna at magtsaa. Xiao King. Nagdala si Wangkyu ng strawberry para sa iyo. Asikasuhin mo siya. Kuya Wangkyu, hindi ko akalaing naaalala mo pa ang ating kasunduan. Ang init ng panahon. Uminom ka ng malamig na tsaa para mawala ang init. Salamat, nag-abala ka pa. Wala ako sa nayo nitong nakaraang buwan. Pagbalik ko, narinig ko na nagtatanim ka na ngayon ng strawberry. Bakit? Hindi ka na magtatanim ng trigo. Tito, syempre magtatanim ako ng trigo. Pero sa ngayon, mas malaki ang kita sa strawberry.
Balak kong magtanim pa ng marami, para makalikom ng sapat na puhunan. At saka ko palalawakin ang taniman. Tagtuyot ngayon, milagro na nga na napalago mo ang mga strawberry. Gusto mo pa kumain hanggang sa tumaba ka. Tito, may tiwala ako. At, nakipag-usap na ako kay Manager Wang ng kooperatiba. Napagkasunduan na, ang mga strawberry na inani ngayon, ay nagkakahalaga ng 1 yuan bawat kalahating kilo. Kumita ng 300. Magkano? 300. Simula pa lang yan. Tito, mayroon ba kayong bakanting lupa na pwede kong arkilahin? Mayroon nga. May 5 hektarya ng lupang bakante na iniwan sa akin ng yumaong kuya ko. Kung kulang ka sa lupa, kunin mo na lang ang 5 hektarya. Wala namang ginagawa iyon. Kapag anihan na, bigyan mo lang kami ng kaunting prutas at gulay. Hindi po maaari iyon, tiyo. Hindi ko iyan matatanggap. Kalkulahin natin ang 0% ng kita mula sa 0 hektarya. Pirmahan muna natin ang 5 taong kontrata sa pag-upa. Ano sa tingin mo? Ito ang kagustuhan ni Kuya Wang Q. Bakit ka pa nakatunganga? Tanggapin mo na. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Nabalitaan ko pong nakabalik na kayo. Nagdala ako ng kaunting regalo. At kasama ko si inay para dalawin kayo. Mukhang yumaman ka na, bata ka. Ang dami mong dalang gamit. Hindi pa siguro alam ni Kuya Dehaw. Bumili na ng bahay sa bayan si Dashuang. Ang opisyal na bahay kasalan. Bakit ka nandito? Kung walang problema, tiyo. Magpapadala ako ng tao bukas para gumawa ng kontrata. Sige, naiintindihan ko. Umuwi ka muna. Pag-uusapan natin ang iba pa mamaya. Ang ginseng na ito, pero marami akong dinaan ng koneksyon. Para lang makuha yan. Narinig ko dati, ang mga emperador lang ang nakakakain ng ganyang handog. Para po yan sa inyo, pampalakas. Ibalik mo. Ang butot balat kong ito, ay hindi karapat-dapat sa ganyang kagandang bagay. Si Xiao King, ang batang ito, ilang taon lang na hindi nagkita. Lalo siyang gumaganda. Magaling talaga magpalaki ng anak ang pamilya ni Lao Zhu. Xiao King, ano sa tingin mo kay Dashuang? Di ba kayong dalawa ay magkasama na simula pagkabata? Lumaki sa putik. Kabisado ko na kayo. Tita, hindi po maganda yan. Sabi ko na nga ba, kayong mag-ina. Biglang nagpapakita ng kabaitan. May masama kayong balak. Gusto nyo pala ang anak ko. Ay, kuya. Bakit mo? Kami sinasabihan ng ganyan. Dati, medyo pasaway si Dashuang. Pero ngayon, matagumpay na siya. Hindi siya kumikita ng mas mababa kaysa sa iba. Kung tutuusin, para sa anak ninyong si Xiao King. Sobra-sobra pa siya. Sobra pa nga. Ibalik mo muna si Xiao King sa loob. Tito, nakikiusap ako sa inyo. Mahal na mahal ko si Xiao King. Ang dami ko ng dalang regalo. Hindi pa ba sapat para ipakita ang sinseridad ko? Nga, kuya, pagbigyan mo na kami. Sasabihin ko na sa'yo ngayon, kung gustong pakasalan ng anak mong si Dashuang ang anak ko. Hindi pwede. Tito Zhao, ano bang nagawa kong masama sa'yo? Kailangan mo bang magsalita ng ganyan? Ako si Liu Dashuang. Bakit hindi ako karapat-dapat kay Xiao King? Umalis ka. Hindi ka welcome sa bahay ko. Ano na naman ba ito? Kuya Zhao, kumalma ka. Kuya Zhao, mag-ingat ka sa iyong sarili. Babalik na lang kami sa ibang araw para mag-usap. Jackal. Sino ba si Zhu Dehao? Para ganyanin ako. Hindi ba niya alam na may narating na ako? Tama na, tama na. Hindi lahat ng nakakakita na maayos ka ay gustong makipagkaibigan sa iyo. Kumalma ka. Kakaiba, bakit ang batang Chen Wangqiu ay nasa bahay din ni Zhu Dehao? At mukhang silang dalawa ay magkalapit pa. Huwag mo nang masyadong isipin. Baka nagkataon lang. Ano ba ang pamilya ni Chen? Huwag mo nang dibdibin. Hindi mo pa rin ako sinisisi. Ang ganda ni Chen Wangqiu. Bakit ganito ang itsura ko? Kasalanan ko ba yan? Malaki ang lupain ni Tio Zhao. Hindi rin kasing tindi ng tagtuyot sa 2 hektarya ko. Pwede itong planuhin ng maayos. Magtanim ng kamatis, pipino at mais. Kuya Wangqiu, anong ginagawa mo sa bukid? Inarkila ko ang 5 hektarya ng lupa ng kapitan. Balak kong magtanim ng gulay. Ang lupa ay tuyong-tuyo. Mabubuhay pa ba ang mga tanim? Kuya Wangqiu, narinig ko na maraming tao ngayon ay nagtatrabaho sa syudad. Sila easy mula sa ating ngayon. Ay umalis lang noong isang araw. Bakit hindi ka pumunta? Wala akong kakilala. Hindi rin sapat ang edad ko. Yung mga foreman, ayaw nila akong isama sa bayan. Kung ganoon, sumama ka na lang sa akin. Sakto, kailangan ko ng katulong ngayon. Babayaran kita. Base sa presyo sa merkado. 50 sentimo kada araw. Totoo ba yan, Kuya Wangqiu? Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong maayos ang pagkakagawa ko nito. Hindi ako magtatamad-tamaran. Sige, bumalik ka at magtanong-tanong. Kung may mga kasama kang gustong sumama sa akin, isama mo na rin sila rito. Mas marami, mas magaan ang trabaho.
Sige po, iwan niyo na sa akin. Inay, nakauwi na po ako. Wang Q. Kumusta ang usapan ninyo ni Presidente Wang? Maayos ba? Tuwang-tuwa si Presidente Wang sa mga unang ani ng strawberry. Binigyan niya ako ng ₱1 na presyo ng pagbili. Ito ang kinita ko ngayon. Nanay, itago mo. Ito ang pinaghirapan mo. Paano ko tatanggapin? Itago mo na lang. Inay, kailangan niyo itong tanggapin. Mula nang mawala si Itay, kayo lang mag-isa ang nagpalaki sa amin ni Bunso. Alam ko kung gaano kayo nahirapan. Nakita ko lahat ng iyon. At si Tio rin. Kung hindi dahil sa suporta niya, hindi ko rin sana nakilala. Si President Wang, isang napakabuting tao. Lahat ng tumulong sa akin ay tanda ko. Kapag naging abala na sa bukid, balak kong pabalikin si Tio para magtrabaho kasama natin. Hindi na sayang ang pagmamahal sa iyo ng iyong Tio. Kuya Wang Q, dinalhan kita ng tulong. Oh, kasing edad mo silang dalawa. Huwag kang mag-alala, Kuya Wang Q. Masisipag silang dalawa. Tumutulong sila sa pagtatanim sa bahay. Kaya nilang gawin ang lahat. Hindi sila magpapabaya. Sana tanggapin niyo kami, Kuya Q. Sige na, sige na. Bakit kayo lumuluhod? Simula ngayon, sumunod na lang kayo sa akin. Angkop ba ito? Nabalitaan ko na kamakailan. Mahigpit na pinipigilan ng gobyerno ang pagsasamantala. Malaki ang magiging epekto niyan. Ang sahod ay ayon sa presyo ng merkado. Paano ito magiging pagsasamantala? Ito ay tinatawag na pagtatrabaho. Isang lehitimong relasyon ng pagtatrabaho. Ah, mas maganda iyan. Kampante ako sa iyong pamamalakad. Ang espiritual na tubig na pinalaki ng jade pendant. Kayang pabilisin ang paglaki ng mga pananim. Isang sikreto ito. Walang nakakita ng strawberry sa atin dito. Hindi nila alam ang ikot ng paglaki nito. Kaya madali itong idahilan. Pero ang mga kamatis, mais at pipino, mga karaniwang gulay na ito, ay itinatanim ng bawat pamilya. Kung patuloy itong lalaki, mahirap na itong ipaliwanag. Ayos na. Kung may magduda sa huli, sabihin mo na ako ang nag-imbento nito. Ang water-locking nutrient. Sapat na ito para mawala ang mga pagdududa. Kung sino man ang magtanong, papuntahin mo sa akin. Oras na para magtrabaho sa bukid. Erwazi at ang iba pa. Ang bilis ninyong natapos magbungkal ng lupa. Kapatid na Wang Q, nasiyahan ka ba? Magaling ang pagkagawa. Ibuhos ninyo ang isang balde ng tubig na ito. Pagkatapos, sumama kayo sa akin sa bayan. Para makipagkita sa tiyuhin ko. Pupunta ako sa kooperatiba. Para bilhan kayo ng masasarap na pagkain. Mabuhay ang boss. Kuya Wang Q, tapos na ang trabaho. Pwede na ba tayong pumunta sa bayan? Tara na. Foreman, pangatlong beses ko na pong lumapit sa inyo. Yung sahod ko pong, dapat ay mabayaran nyo na siguro. Alis, alis, alis. Hindi ba sinabi ko na? Nagipit ako ngayon. Babalikan kita kapag may pera na ako. Huwag mo na akong gambalain. Hindi kayo pwedeng umalis. Kapapanganak lang ng asawa ko. Marami pa akong anak na dapat buhayin. Kung wala akong pambili ng bigas, magugutom kaming lahat hanggang mamatay. Ano naman ang pakialam ko? Kung mamatay man ang pamilya mo, kapag kinulit mo pa ako, gusto mo bang bugbugin kita hanggang mamatay? Kung pera ang habol mo, sa susunod na buhay mo na lang hingin. Tito. Wang Q. Bakit ang bilis mong nakarating? Tito, wag na nating pag-usapan yan. Hindi ba niya binayaran ang sahod mo? Pinakaayaw ko sa lahat ang mga taong hindi nagbabayad ng sahod. Ilabas mo na ang pera. Isang maliit na bata. Nangangahas na makialam sa usapan ng matatanda. Gusto mo bang masaktan? Erwazi, bumalik ka. Lahat ng bagay ay may dahilan. Nagtrabaho ang tiyuhin ko para sa iyo. Bakit hindi mo siya binabayaran? Akala mo ba ay magaling na siya? Uwi raw siya sa probinsya para magtrabaho kasama ang pamangkin niya. Iyan ang patakaran dito sa construction site namin. Sino mang aalis ng maaga, ay may karapatan kaming hindi bayaran. Ang patakaran nyo ay parang panggaganso lang. Tama, ang tiyuhin ko ay uwi na talaga. Kung may problema, ako ang harapin mo. Ikaw pala ang pamangkin na sinasabi niya. Isang hamak na magsasaka. May gana pang sumigaw-sigaw dito. Karapat-dapat ka ba? Ano naman kung magsasaka? Lahat tayo ay kumakain sa sarili nating pagsisikap. Kaya nating buhayin ang lupa. Kakayahan mo rin yan. Hindi ka na ba kakain? Pinapayuhan kitang. Bayaran mo na ang sahod ng tiyuhin ko. Kundi, titiyakin kong magpapasuri ako sa komisyoner. Tinatakot mo ba ako? Gusto mo bang mamatay? Wang Q, wag na lang kaya ngayon. Hindi natin kayang kalabanin ang ganyang tao. Paano mangyayari yan? Kung gusto niyang gumamit ng dahas, marami tayo. Matatakot ba tayo sa kanya? Binabalaan ko kayo. Huwag kang gagawa ng gulo. Huwag kang gagawa ng gulo. Pag-usapan natin ito ng maayos. Foreman. Kung gusto mong maghiwalay tayo ng maayos ngayon,
bayaran mo ang sahod ng tiyuhin ko ng harapan. Kung hindi, huwag mong hayaang maging pangit ang tingin sa ating dalawang pamilya. Ang makatagpo kayo, ako ang pinakamala sa lahat. Wang Qiu. Tingnan mo, binigay niya sa akin ang sweldo. Tiyo. Minsan, ang labanan ay kung sino ang mas matapang. Hanggat hindi tayo natatakot, wala rin siyang magagawa sa atin. Huwag kang mag-alala, Wang Qiu. Mula ngayon, sa iyo na ako magtatrabaho. Hindi na tayo makakaranas ng ganito ulit. Ito ang sahod ninyo para sa kalahating buwan. Dinagdagan ko ng 50 sentimo bilang alawan sa init. Hindi niyo na kailangang magtrabaho ngayong araw. Dalhin niyo na ang pera sa inyong mga bahay, para mapasaya ang pamilya. Salamat, Kuya Wang Qiu. Ang ganda ng taniman ng gulay na ito. Presidente Wang, Presidente Yu. Sa wakas ay dumating ka na. Ang iyong kontrata sa pag-upa ng lupa, na iproseso ko na sa isang tao. Kapag gagamitin mo sa susunod, pirmahan mo na lang. 2 kopya, at saka, may 10 ektarya ng lupa ang pamilya Yu sa inyong nayon. Na gusto niyang ipahanap sa akin ng magsasaka. Bisitahin mo siya kapag may oras ka. Maganda ang lupa. Salamat sa iyong pag-aalala, Wang Qiu. Hindi pa ako nakatikim ng ganito kasarap na kamatis. Ang sarap talaga nito. Hindi pa po ito ganap na hinog. Pero kung gusto niyo po, pipili ako ng mga medyo hinog na, para may uwi niyo at matikman. Tama na yan, Wang Qiu. Hindi ko na makakain. Itago mo para ibenta. Mabait kang bata. Dahil tinawag mo na akong tiyo. Kung may kailangan kang tulong sa hinaharap, sabihin mo lang sa tiyo. Huwag kang mahiya sa tiyo. Hindi pa po kayo kumakain, tiyo, di ba? Saktong may niluto kami. Kumain ka muna bago ka umalis, para makabisita ka na rin. Kung ganoon, hindi na ako tatanggi. Sakay na. Dahan-dahan, tiyo. May harang. Nandito na pala si Direktor Wang. Maupo ka, maupo ka. Iha. Ituloy mo lang ang pagluluto mo. Hindi naman ako nagmamadali. Huwag mo na akong intindihin. Maisui, batiin mo na si Tito. Magandang araw po, Tito. Ay, ang galing mong magpinta, Ineng. May talento ka talaga. Hindi ka pa siguro nag-aaral, no? Pagpipinta. Pwede rin bang pag-aralan yan? Naman. May art studio rito sa Wukiao Town. Pagmamay-ari ito ng anak ko. Kapag bakante, pwede mong dalhin. Si Maisui sa kanya para mag-aral mag-drawing. Walang tuition fee. Ituring na lang nating tulungan. Ang pag-aaral mag-drawing. Mahal ba? Tiyo Zhao, ikaw na bata ka. Nagpapakipot ka pa sa akin, ano? Dadalhin ko si Maisui sa ate mo para mag-aral ng pagpipinta. Hihingan pa ba kita ng pera? Tiyo, magkaiba yan. Mahirap din ang ate. Dapat nating bayaran ang tuition. Ito ang patakaran. Tama ka nga. Kasi naman, hindi lang siya ang nagdedesisyon sa studio. Narinig ko siyang binanggit, parang 10 dolyar kada semestre o kung magkano. Talagang hindi mura. Kung gusto ng kapatid mo, sasabihin ko kay Tiyo na bumalik. Ipinarehistro niya tayo. Ang galing mo, Mais. Pagbalik ni Tiyo, aayusin ko ang lahat para sa iyo. Wang Qiu. Mula sa bahay ninyo papunta sa bayan. 8 o 9 na milya ang layo. Pagdating ng panahon, pupunta si Mais sa art class. Hindi mo naman siya pwedeng lakarin. Kailangan mo na ng bisikleta. Tito, kapag nabenta na ang mga gulay na ito, pupunta ako sa department store para pumili ng isa. May, mag-ingat ka mamaya sa sasakyan ng kuya mo. Kailangan mong kumapit ng mahigpit sa baywang niya. Naiintindihan mo? Opo, nanay. Sumakay ka na, bunso. Ihatid ka ni kuya sa art studio. Nanay, 2 araw na po ang sasakyan. Pero hindi pa po kayo nakakasakay. Pagkatapos po naming ihatid si bunso, sumama na rin po kayo. Ilalabas ko po kayo. Ikaw talagang bata ka. Nagloloko ka na naman sa nanay mo, ano? Sige na, bilisan mo. Unang araw mo sa pagpipinta. Huwag kang malete. Huwag kang malete. Ay, mabuti. Bunso, bakit ka napakasaya ngayon? Masaya talaga ang pag-aaral ng pagguhit. Si kuya ang nagpa-enroll sa akin. Kaya mas masaya ako. Bunso, ano ang pangarap mo sa hinaharap? Ang maging isang pintor. Kuya, mali ang hula mo. Ang pangarap ko ay maging isang guro. Bakit naman? Dahil kapag naging guro ako, marami akong matuturuan na bata. Magpipinta na. Sige, kuya, para sa'yo. Ikaw si Maisui, di ba? Ang cute mo. Ako si Wang. Tawagin mo akong Teacher Xiaoyu.
Tay, samahan mo siyang makipag-usap. Isasama ko muna si Maisui sa klase. Tito, anong galing naman? Bakit ka rin nandito? Wang Q, lalong lumala ang tagtuyot. Dati, dito lang sa atin ang matindi ang tagtuyot. Pero nitong 2 buwan, ilang kalapit na lugar din ang nasalanta. Walang ni isang patak ng ulan. Lahat ng pananim ay natuyo na. Sa ibang lugar, ay nagsisimula na ring magutom. Hindi kita tinatakot. Mas malala ang sitwasyon kaysa sa iniisip mo. Ganun ba kalala? Kaya nga sinasabi ko, buti na lang at maayos ang pagkakatanim mo. Isa itong napakahalagang bagay. Sa ngayon, naglatag ang pamunuan ng bagong konsepto ng pagtitipid sa enerhiya at pangangalaga sa kalikasan. At hinihikayat na may mag-asikaso sa rehabilitasyon ng mga lupang baog. Pagkatapos kong pag-isipan, sa ating bayan ng Kukiao, sa tingin ko ay ikaw lang ang makakagawa nito. Ang pasaning ito, siguro kaya kong subukan. Para sa bagay na ito, hindi sapat na mayroon kang determinasyon. Kailangan mong bumalik at kausapin ang inyong kapitan. Hanggat makuha mo ang kanyang pag-apruba, mas magiging madali ang lahat kapag pinagsama-sama ang pagtatatag ng koneksyon at mga papeles sa labas ng Kukiao Town. Babantayan ko siya. Huwag kang mag-alala, tiyo. Ito ay isang malaking bagay na naugnay sa kaligtasan ng maraming tao. Gagawin ko ang aking makakaya at hindi ko sisirain ang iyong tiwala. Bakit kayo nagtitipon dito? Hindi mo pa ba alam? Ang anak ng kapitan ay nakisawsaw sa kasal ng iba. Nahuli siya ni Zhang Mili mula sa Qiaoyuan Village. Kasalukuyan silang nagkakagulo sa loob. Hindi ko akalain na ang babaeng iyon ay tahimik lang sa labas. Impossible. Hindi ganoong tao si Wan King. Ginawa mo pero ayaw mong panindigan, di ba? Kung matapang ka, huwag kang magtago sa likod ng matatanda. Ang ugali ng anak kong si Xiao King. Ako na tatay niya, hindi ko pa ba alam? Mula pagkabata, hindi siya marunong magsinungaling. Paano niya magagawa ang ganoong bagay? Ibig sabihin, ikaw na tatay niya ang nagpalaki sa kanya ng ganoon. O kaya naman, kinukonsinti niyo siya. Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan niyo siyang ibigay sa akin. Gusto kong makita ng lahat. Kung anong klaseng tao siya. Wala talaga akong ginawa. Ano pa ba ang kailangan kong gawin? Para lang maniwala ka sa akin. Ngayon, natatakot ka na. Hindi ba't ang tapang-tapang mo kanina? Kung gusto mong manggulo, gumawa ka naman ng kapani-paniwalang dahilan. May boyfriend na si Wan King. Paano niya pag-aaksayahan ng panahon ang lalaki mo? Napangit, matanda at duwag. Ano, may boyfriend? Lintik na dasyo ang yan. Hindi ba sabi niya single siya? Sabi mo may boyfriend siya. Di ilabas mo para makita naming lahat. Sino bang nakakaalam kung totoo? O imbento mo lang ang sinasabi mo? Hindi mo na kailangang tumingin. Ako yun. Itong si Dashuang. Pinagnanasaan ang may asawa. Pinahiyan niya ako rito. Ayos lang. Nandito ako. Teka. Saan ka pupunta? Pumunta ka sa aming Liu Village. Sinira mo ang reputasyon ng dalaga. Gusto mong umalis ng walang paliwanag. Ang babaeng may masamang intensyon na tulad mo. Dapat kang ipatapon ng inyong kapitan. Palayasin ka. Nandito ka lang para manira. Umalis kayong lahat. Subukan ninyo akong hawakan ulit. Pasensya na, iha. Nagkamali lang kami ng akala. Patawad, iha. Sige na, mga kababayan. Magsiuwi na tayo. Huwag na natin siyang abalahin. Wan King. Biglaan ang nangyari kanina. Kailangan ko lang magpanggap na kasintahan mo para sa ikabubuti at proteksyon ng iyong dangal. Pasensya na. Sa abalang na idulot ko. Ayos lang yun, Kuya Wang Q. Salamat sa iyo, Wang Q. Sa huli, kami ang dapat magpasalamat sa iyo. Pero ang paraan ng paghawak mo ngayon, medyo padalos-dalos. Sa huli, baka hindi maiiwasan. Napagsismisan ka ng mga taga-baryo. At pag-usapan. Masama yan para sa inyong dalawang bata. Hindi maganda yan. Tito. Hindi ako takot. Kung may magreklamo, sabihin mo silang lumapit sa akin. Magkasama kayong lumaki. Kilala niyo ang isa't isa. Dati pa kayong magkasundo. Ngayon, tadhana pa rin ang naglapit. Sa tingin ko, kahit napalabas lang, pwede namang gawing totoo. Depende na lang sa inyong dalawa, kung may balak ba kayo. Kung meron man, kusa nang mapapawi ang mga chismis. At magiging tama rin ang lahat. Kasamang Zhuan King, natatakot ka ba? Pag-ulat sa iyo, kasamang Chen Wangqiu, hindi ako natatakot. Panatag ang loob ko. Naipagkatiwala sa iyo si Xiao King. Pero sinasabi ko pa rin. Kung maglakas loob ka, nasaktan ang aking Xiao Huang. Hindi kita palalampasin. Tito. Ipinapangako ko rito, na hindi ko bibigyan si kasamang Wan King. Naniniwala ako sa iyo.
Nga pala, Wang Qiu, sa pagdadala mo ng mga ito rito, may kailangan ka sa akin, di ba? Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Tio, may seryosong bagay lang. Tungkol sa inilatag sa itaas, ang patakaran sa pagkontrata, para sa pagpapabuti ng lupang tigang. Sinabi sa akin ni Direktor Wang, na kailangan ko munang kausapin ka, at pakinggan ang iyong ideya. Sabihin mo sa akin, ano ang plano? Magagawa ba niya iyon? Hintayin nating sirain ang matapang na babae ni Lao Zhang. Ang reputasyon ni Zhuan Qing. Saka ako papasok, para mag-aliw sa kanya. Pagdating ng panahon, kahit gaano pa katigas ang tatay niya, mapapalambot ko rin siya. Paano kung mahuli tayo? Hindi ba si Zhu Dihao? Pagdating ng panahon na malaman nila, kami ni Zhuan Qing, ay tapos na ang lahat sa amin. Hindi na siya makakatanggi pa. Hayop ka talagang nilalang ka. May asawa na ang babaeng yun. Tapos gusto mo pa akong pagawin ng ganitong karumal-dumal na bagay. Pinahiya sa harap ng maraming tao. Wala kang hiya. Ano nang sabi mo? Si Zhuan Qing. Kailan pa siya nagkaroon ng lalaki? Bakit hindi ko alam? Hindi mo alam. Sa tabi lang ng bahay niyo. Yung Chen Wangqiu na iyon. Magkahawak kamay silang. Nag-amin sa harap ng buong baryo. Hindi ko akalain. Mahilig ka pala sa pinaglumaan. Nagnanasa sa may asawa na Chen Wangqiu. Papatayin ko siya. Hindi ko inakala na si Tio Zhao ay magiging desidido ngayon. Pero salamat din kay Wan Qing na tumulong. Sa mga susunod na araw, kailangan kong kausapin si nanay para maghanda ng disenteng regalo at formal na ayusin ang relasyon sa kanilang bahay. Sino kayo? May umupa. Para patayin ka. Kung may sisisihin, sisihin mo ang sarili mo sa pagkalaban sa maling tao. Si Da Shuang, siya lang ang may kakayahang gawin yan. Napakalakas ng loob niyang pumatay sa bukana ng nayon. Hindi siya natatakot na mahuli. Papatayin kita. Itatapon sa liblib na lugar. Pag kinain ng asong gala, walang matitirang buto. Sino ang makakaalam na kami ang gumawa? Naghahanap ka ng gulo. Ang kamay ko. May alam ka nga. Tingnan natin kung gaano ka katagal. Matapang ka. Sige, ulitin mo. Sinasadya mo akong galitin, di ba? Sino yan? Lumabas ka. Nahuli ako. Wang Qiu. Anong nangyari sa iyo? Nakipag-away ka ba? Ihatid mo muna ako sa klinika. Mamaya ko na ikukwento. Medyo malalim ang sugat mo. Halos abutin na ang buto. Manatili ka muna sa ospital ng 2 araw. Magpaturok ng anti-tetanus. Siguraduhin walang impeksyon o iba pang sintomas. Bago ka lumabas ng ospital. Ang daming abala. Halika. Basain mo ang lalamunan mo. Dahil sa dami ng dugo na nawala sa'yo, kailangan mong uminom ng maraming tubig. Wang Qiu. Sino ang sumugat sa iyo? Kung hindi ako. Galing sa bahay ni Tio. Hindi ko alam ang mangyayari. Kung tama ang hula ko. Ang dalawang ito ay inupahan ni Liu Dashuang. Siya na naman, ang taong yan dahil lang sa swerte. Yumaman ng husto. Ngayon, napakamayabang. Ilang araw pa lang, sinuntok niya si Xiaoqi ang ng kabilang na yon. Natanggal ang ngipin niya. Pupuntahan ko ang komisyoner. Ang nangyari noong gabing iyon, dagdagan pa ng pananaksak na ito ngayon. Sapat na iyon para makulong siya. Kuya Xiaogang, huwag muna. Wala tayong naiwang ebidensya. Nakatakas yung 2 tauhan niya. Sa kutsilyong iyon, walang fingerprint ni Dashuang. Kung patuloy siyang magkakaila, ang pagtuturo natin sa kanya ay hindi magdudulot ng anumang epekto. Maaari pa nating masira ang plano. Hahayaan na lang ba natin ang ganitong uri ng kriminal na makatakas? Tingnan mo ang ginawa niya sa iyo. Ang taong tulad ni Dashuang ay hindi matalino. Palaging may pagkakataon na mahuhuli siya. Sa ngayon, ang pamahalaan ay mahigpit na lumalaban sa iligan na sugal. Kuya Xiaogang, sa loob ng 2 araw, tulungan mo ako. Bantayan ang galaw ni Dashuang. Kapag nagpakita siya at nag-init ang ulo, at pumasok sa lugar na iyon,
Sabihan agad ang special agent para mahuli siya sa akto. Ang galing mo talagang mag-isip, kapatid. Sobrang sugaro ng taong iyon. Siguradong hindi niya mapipigilan ang sarili niya. Aayusin ko na ito agad. Maghanap ng ilang mapagkakatiwalaang kasama. Para salitan siyang bantayan. Gising ka na. One King. Sino ang nagsabi sa iyo na nandito ako? Kung hindi dahil kay Kuya Xiaogang, na tumakbo para sabihin sa akin. Hanggang ngayon ay wala pa rin akong kaalam-alam. Hanggang kailan mo balak ilihim ito sa akin? Ang daldal talaga ni Kuya Xiaogang. Napakadaldal. Kuya Wang Qiu, pangakuan mo ako. Simula ngayon kahit ano pa ang mangyari, huwag na huwag mo akong ililihiman. One King. Pinag-alala kita. Huwag kang mag-alala. Tiyak na magbabago ako. Mula ngayon wala akong ililihim sa iyo. Kung gayon, kukunin ko muna ang pagkain mo. Humiga ka lang dyan. Huwag kang gagalaw. CJ, hihintayin kita. Kahit isang magsasaka, hindi niyo mapatumba. Naagawan pa kayo ng sandata. Ano pang silbi ninyong? Dalawang walang kwenta. Kuya Zhuang, pakikalma lang po. Kahit hindi namatay ang batang iyon. Nasugatan ko rin siya. Nakahiga pa rin siya sa klinika ngayon. Kahit hindi mamatay, mapipilayan. Tama, habang may sakit siya. Patayin na natin siya. Punta tayo sa klinika ngayon. Saksakin mo siya ng tago sa katawan. Ulo. Mananakit sa loob ng ospital. Sino sa atin ang tanga? Hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa mga utak ninyo. Huwag kayong gagalaw. Dapa. Hawakan ang ulo ninyo. Lintik. Paano tayo natunto ng mga pulis? Mga kasama. Sila nga iyon. Zhou Xiaogang. Ikaw pala. Hindi. Tanga ka talaga. Hindi mo akalain na nandito ako. Si Chen Wangqiu. Siya ang nag-utos sa iyong sundan ako. Kahit sino pa man siya. Ang isang tulad mong cancer. Ay bubunutin na ngayon. Humanda ka. Maaga o huli. Pagbabayarin ko kayo. Ni Chen Wangqiu. Kayong mga salbahe. Nagbabanta ka pa rin. Tumahimik ka. Pangontra pamamaga. Tama. Resibo ng bayad. Okay. Ang mga damit ay narito na. Tapos na ang pag-impact. Kuya Wangqiu, uwi na tayo. Kuya Wangqiu, ano ang tinitignan mo? Ubo. Wala lang. Nag-iisip lang. Mag-ingat ka sa paglakad. Baka mabatak ang sugat mo. Aalalayan kita. One King. Mabuti na lang at nariyan ka. Wala ayun. Wang Qiuje, tara na, naghihintay na ang nanay mo. Pumasok muna tayo. Wala pa akong naibibigay sa iyong maayos na regalo. Wang Qiuje, masyadong mahal ang jade. Hindi talaga bagay. Tingnan muna natin. Kung hindi bagay, saka na lang. Ang ganda ng pagkakapareha ninyo. Malapit na kayong ikasal, di ba? Malapit na. Magkano ang pulseras na iyan sa kamay mo? Magaling ang paningin mo, binata. Ito ay tinatawag na glutinous seed. Maganda ang kulay. Halos 200 ang presyo nito. Gusto mo ba? Naipasuot mo sa kasintahan mo. Sa kanyang kamay para maramdaman niya. Malalaman lang kung bagay kapag nasubukan. One King. Subukan mo. Gusto mo bang subukan? Masyadong mahal ang 200. Paano kung pumunta ako doon at tingnan? Maganda naman doon. Ito ay basura. Ang mga pulseras. Pang-display lang. 2 piraso bawat isa. Kung hindi ka maselan, kunin mo na. Boss, ito ang una kong regalo sa kasintahan ko. Gusto kong pumili ng mas maganda. Tignan mo ito. Ice grade na materyales. Bihira lang sa merkado. Ang may ganitong kalidad. Noong nag-aaral ako sa ibang bansa, may kaklase akong nakasuot ng pulseras. Na halos kapareho nito ang kalidad. Negosyante ng jade ang pamilya nila. Tinuruan ako tungkol sa jade. Ang isang ito ay talagang isang pambihirang ice jade. Ang pulseras na ito ay napakaganda, pero masyadong mahal.
Kapag nakapag-ipon na kami ng sapat na pera, babalik kami. Hindi muna namin kayo guguluhin ngayon. Naman, walang problema. Malugod kayong tinatanggap. One King. Alam kong gusto mo ito. Hindi mo ako maluloko sa iyong mga mata. Gusto ko talaga. Pero ang presyo nito. Hindi natin kaya yan sa ngayon. One King. Bihira ko lang makita. Na ganyan kaningning ang mga mata mo. Na parang ayaw mo nang bitawan. Alam mo, kanina. Noong hinawakan mo yan. Punong-puno ng ningning ang mga mata mo. Kung sasabihin natin ngayon na. Bibilhin na lang natin sa susunod. Pagdating ng panahong kaya na nating bilhin. Ang nararamdaman natin. At ang saya sa paghawak nito. Ay hindi na katulad. Ng nararamdaman natin ngayon. Gusto ko lang ibigay sa iyo ang pinakamabuti. Hindi sa ibang araw. Ngayon, habang gusto mo pa ito. Boss. Kukunin namin. Ang pulseras na ito. Sa totoo lang. Ayon sa presyo sa merkado. Ang ganda ng kalidad nitong ice type na jade mula Guatemala. Hindi bababa sa 1,000 ang presyo nito. Nakikita nyo ba? Ang bracelet na ito ay may kaunting depekto. May bitak sa loob. Kaya mas mura ito. Kung hindi naman kayo maselan sa detalyeng ito, may bibigay ko ito sa inyo sa pinakamababang presyo. 600 para sa inyo. Sa unang pagkakataon, ipagpalagay na lang na tinutulungan ko kayo. Boss. Kukunin namin yan. Ngayon. Sa inyo na yan. Ang ganda. Boss. Pakibalot na lang po. Bakit hindi mo suot? Minsan lang suotin. Sapat na ang maranasan ang pakiramdam na iyon. Sobrang mahalaga nito. Baka masira ko. Hindi ko na yan pagsisisihan. Itago mo yan. Tingnan mo kapag gusto mo. Maganda rin. Ayos lang. Kuya Wang Q. Ang pakiramdam ng pagmamay-ari nito. Kahit suot mo sa kamay. O nasa puso mo. Pareho lang. Gusto mo. Kahit ano. Matandang bruha. Huwag mong sirain ang lupain ni Kuya Wang Q. Ikaw na bata ka. Huwag mo akong pigilan. Ngayon, kailangan kong si Chen Wang Q. Nasayang ang lahat ng pinaghirapan ng gagong iyan. Kahit isang punla, walang natira. Naghihintay lang ako na lumapit siya rito. Ang hayop na iyon talagang nakakagigil. Pagluluhurin ko siya sa harap ko at paiyakin. Aling Liu. Nabalitaan ko na gusto mo raw akong makita. Kayong dalawa, anong nangyayari? Matandang bruha. Nagulat ka. Bagay na bagay sila. Matagal na silang magkasama. Mamatay ka sa galit. Sabi ko na nga ba ang tatay mo? Bakit hindi kanya gusto? Ang aking dashuang. Kaya pala, matagal nang napili ang manugang. Ang kapal ng mukha ninyong dalawa. Isang pulubi. Isang nagpapanggap na matuwid. Bagay kayo. Linisin mo ang bibig mo. Sino ba ang mas makapal ang mukha kaysa sa iyo? Dahil sa'yo, hayop ka. Napahamak ang anak kong si Dashuang. Dahil sa'yo, nakulong siya. Dahil sa'yo, naubos ang ari-arian ko. Kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Maitatanggi mo bang nararapat lang sa kanya yun? Sino ba ang nagpasimuno ng sugal? At sino ang nagbayad para manakit ng tao? Sa pagkakaroon ng isang ina na tulad mo, anong klaseng anak ang mapapalaki mo? Ganyan ka ba makipag-usap sa matatanda? Walang hiya ka. Walang galang. Kung walang gustong magsalita, ako ang magsasalita. Sa paningin ko, hindi ka karapat-dapat na matanda. Isa kang mapanira. At masamang tao. Bakit ko naman? Tratuhin ka bilang isang matanda. Bakit ganyan ka magsalita? Hindi ba't narinig ko? Na humihingi ka ng opinyon sa buong nayon. Balak mo bang kunin ang lupang ito? Kalimutan mo na yan. Hindi ako pipirma. Hindi ka magtatagumpay. Dahil sa sinabi mo. Kampante na ako. Buburahin ko na lang ang 10 ektarya. Mula sa listahan. Mas madali. CJ, ang lakas ng loob mo, bata ka. Pagtatanim lang yan. Para namang hindi ako. Makakapagtanim kung wala ka. Tingnan mo lang. Batang Chen. Makinig kang mabuti. Hanggat buhay ako. Huwag kang umasang magkakaroon ka ng katahimikan. Handa ako anumang oras. Huwag kang mag-alala. Simula bukas. Magdadala ako ng maliit na bangko at magbabantay sa bukid. Hindi ko nahahayaan ang matandang bruhang iyon. Sinira ang isang punla. Ikaw muna ang magbantay dito. Ihahatid ko lang ang iyong hipag. Babalik ako para tulungan kang ayusin. Ang sirang estante na natapakan niya. Sige na. Ito ay Wang Q. Narinig ko sa kapitan ng baryo. Naupahan mo ang lupa namin. At maihasyan pa sa kita. Totoo ba yun? Magkano ba talaga ang ibibigay mo? May deadline ba ang kontratang ito? Bigyan mo naman kami ng sigurado. Wang QJ. Mauna ka na.
Papapasukin ko lang si Itay para magpakulo ng tubig. Mga kababayan, isa-isa lang po tayo. Makinig kayo, kung gaano kalala ang tagtuyot ngayong taon. Hindi ko na kailangang sabihin. Alam niyo na po lahat. Ang pag-arkila ko sa inyong lupain ay may iisang layunin lang. Ang buhayin muli ang mga pananim para masiguro ang pangunahing kabuhayan ng bawat isa sa atin. Sa ilalim ng prinsipyong ito, ang dibidendo na maibibigay ko sa inyo ay 20% ng ani ng lupa. Kung handa kayong magtrabaho at tulungan akong linisin ang lupa at magtanim, babayaran ko kayo ng karagdagang sahod. Ayon sa presyo sa merkado, ang bahagi ay bahagi at ang sahod ay sahod. Dalawang magkaibang bagay. Hindi maliit na halaga. Marahil ang ilan sa inyo ay hindi nakakaintindi. Kung ang 20% na dibidendo na ito ay marami o kaunti, sasabihin ko lang ito. Ang mga benepisyo na ibinigay ni Wang Qiu sa lahat ay tiyak na walang kapantay. Sa taon ng matinding tagtuyot, gaano karami sa inyo ang mailupa, pero hindi makapagtanim ng pagkain. Sa halip na hayaang masayang ang lupa, mas mabuting ipaubaya ito. Kay Wang Qiu na may kakayahan, ang ilan sa inyo na may edad na, at hindi na kayang magtrabaho, manatili na lang sa bahay, naghihintay ng dibidendo sa katapusan ng taon. Makakatanggap ng pera kahit nakahiga. Saan ka pa makakahanap ng ganyan? Ang batang si Wang Qiu, mula pagkabata ay tapat na. Hindi niya tayo lolokohin. Sino ba namang hindi sasang-ayon? Pero mahirap din ang buhay ng batang ito. Pagdating ng panahon, tutulong kami sa abot ng aming makakaya. Kahit walang bayad ay ayos lang. Napag-usapan na naming lahat. Xiao Qiu, ikaw ang masusunod, kung ano ang sabihin mo. Yun ang gagawin namin. Salamat sa inyong lahat, mga kababayan. Sa inyong tiwala sa akin. Lumipat tayo sa bakuran ni Tio Zhao para pirmahan ang kontrata. Halika, Lola, tingnan nyo. Ganyan lang po. Diinan nyo lang ng bahagya. ₱387 kabahayan sa nayo ng Liuhe. Isa na lang ang hindi pa pumipirma. Alin? Sa pamilya ni Dashuang. Pabayaan nyo na siya. Kahit ibigay pa niya ang lupa niya sa atin, hindi rin natin ito gagamitin. Hindi bale nang hindi tumubo ang pananim. Pero kung gagawa siya ng kalokohan sa loob at mananabotahe, mahirap na itong bantayan. Wang Qiu, ang pagpapaunlad sa lupang baog at pag-ahon sa mga kababayan natin sa hirap ay isang dakilang gawaing tatatak sa kasaysayan. Resulta rin ito ng tiwala nila sa iyo. Kahit gaano pa kataas o kalayo ang marating mo, huwag mong kakalimutan ang hapong ito. Huwag kalimutan ang layunin upang magtagumpay hanggang dulo. Tito, tataniman ko sa puso ang inyong mga sinabi. Kuya, ito ang bigay ni Guru Xiaoyu. Ang maliit na pulang bulaklak na gantimpala sa akin. Pinuri niya ako ngayon sa art studio na maganda ang aking drawing. At sinabi pa niya na sa hinaharap, makakaya kong maging isang tunay na pintor. Ang galing mo, Maisui. Patuloy kang susuportahan ni Kuya sa pag-aaral mo ng pagpipinta. Susuportahan kita hanggang maging tunay kang pintor. Wang Qiu, nandito ka na pala. Hindi mo alam. Simula ng imungkahi mo, ang pagpapaupa ng lupa, ang mga dating kaibigan ng nanay mo, ang mga matatandang babaeng dati ilaging nagbabanggaan. Ngayon kapag nakikita nila ako sa daan, ay Ate Kilan, ang ganda ng aura mo ngayon. Napakagalang nila sa akin. Pinupuri ka pa nilang masipag. At napakabait mo pa. Ako na nanay mo. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kasarap sa loob ng mahigit 10 taon. Inay, mabuti ang pinupuri kayo ng ibang tao. Pero hayaan na lang nating lumipas iyon. Huwag na huwag ninyong seseryosohin. Mahaba pa ang buhay natin. Dapat tayong magpakumbaba. Huwag kayong mag-alala. Ang nanay mo ay may panimbang sa puso niya. Alam niya ang gagawin. Ngayon lang talaga ako nakaramdam ng ginhawa. Gusto ko lang magsalita para gumaan ang loob ko. Ang lahat ng pagdurusa ko sa loob ng 10 taon ay kalahati nang nawala. Inay, may dumating ba ngayon? Gusto mo bang kumain dito? Ang daming pagkain. Ang pangalawa mong tiyuhin. Kakain siya ng tanghalian sa bahay ngayon. Kailangan lang ng isang manok para makumpleto ang 8 putahe. Simula nang bumalik ang pangalawa mong tiyuhin, tinutulungan niya ako sa bukid. Sa pinakamahirap na trabaho, ang pagbubungkal ng 10 ektaryang bukid. Pagdidilig, pag-aalis ng damo, halos mag-isa niyang inasikaso araw at gabi. Hindi siya kailanman nagreklamo ng pagod, at hindi rin siya humingi ng bayad sa akin. Plano kong bigyan ng hati sa kita si Tito. Hindi bilang sweldo. Ito ay lehitimong hesya ng dibidendo. Tungkol dito. Ikaw ang haligi ng tahanan. Ikaw ang masusunod. Susunod si nanay sa iyo. Anong espesyal na okasyon ngayon? Bakit ang dami mong nilutong ulam? Tito, pangalawang tiyuhin. Upo ka. Doon ka sa upuan ng panauhin. Wang Qiu. Simula nang sumama ako sa iyo. At nagtrabaho. Mas gumanda ang buhay ko. Tingnan mo ang tiyuhin mo. Lumakas pa ako. Parang baka buong araw. Punong-puno ng lakas. Nakakagulat. Sa edad kong ito ang unang beses na naramdaman kong napakasarap magtanim. Ibig sabihin,
Tama lang na hinila kita pabalik mula sa bayan. Ang pinakatamang desisyon. Nakikita ko ang lahat. Noong mga taong wala na ang tatay ko. Noong pinakamahirap na panahon natin. Kayo ang walang pagod na tumulong sa amin. Dahil doon, narito na tayo ngayon. Hindi sapat ang salita para pasalamatan kayo. Ang basong ito, nagbibigay galang po ang pamangkin ninyo. Mabuti. Magaling ang pagbibigay galang. Tio, naisaayos ko na ang mga account. Mula ngayon, lahat ng kita sa bawat ektarya. Sa mga lupain na ikaw ang namamahala, bibigyan kita ng dibidendo na 20%. At buwan-buwan, babayaran din kita ng sahod ayon sa presyo sa merkado. Hindi ito tama. Walang patakaran na nagbibigay ng dibidendo sa kapamilya. Pag-uusapan tayo ng mga tao sa labas. Walang masama doon. Ang mga patakaran ay gawa ng tao. Ang base ng prutas at gulay na ito ay akin. Ako ang masusunod. Tutal, ibabawas lang naman ito sa sarili kong kita. Hindi naman ito kukunin sa parte ng iba. Isa pa, kung hindi dahil sa inyo na unang tumayo, at humarap sa presyo ng lahat, para suportahan ako ng buo sa proyektong ito, baka hindi ko narating ito. Naaalala mo pa rin, noong pinilit kitang magtrabaho. Mace, tama na ang laro. Kumain na. Tito, isa pa pong tagay para sa inyo. Pagkatapos nito, kakain na tayong pamilya. Ayan. Inom. Ipinapahayag ko, base ng gulay at prutas ng Wangkyu sa Liuhi Village. Ngayon, ay opisyal ng itinatag. Susunod, inaanyayahan natin ang ating Pangulo ng base, na si kasamang Chen Wangkyu, na magbahagi ng ilang saloobin sa inyong lahat. Sa inyong lahat na narito, marami sa inyo ay nakatatanda sa akin kay Chen Wangkyu. Kaya ngayong araw, tatayo na lang ako habang nakikipag-usap sa inyo. Una sa lahat, maraming salamat sa lahat ng mga kababayan, sa inyong suporta at kooperasyon. Dahil dito, ang ating vegetable at fruit base ay naipakita sa inyo ngayon. Ang dahilan kung bakit ako nagpasya na itatag ang vegetable at fruit base na ito ay dahil sa mga gulay at prutas. Mapapataas ang presyo, mapaparami ang mga pagpipilian, makakalikha ng mas maraming posibilidad para ang ating nayon ng liuhe ay hindi lang nakadepende sa iisang bagay. Ang layuning itinakda ko para sa sarili ko noon ay ang akayin ang lahat ng ating mga kababayan tungo sa pag-unlad. Naniniwala ako na hanggat nagkakaisa tayo at nagtutulungan at pipili ng tamang landas, at maging matatag, balang araw, lahat ng tao sa Lee Village ay makakatayo ng tuwid, para makakain ng busog, at magkaroon ng pag-asa, at marangal na buhay. Tito, tikman niyo po, ito ang unang ani ng pusod na orange ngayong taon. Masarap. Ang daming katas. Matamis pero hindi nakakasakal. May kakaibang bango. Tito, may ibibigay pa ako sa inyo. Magpapakasal ka na. Si Wan King ba yan? Mabuti. Mabuti, sa ikapito ng susunod na buwan. Tito, nagpareserba ako ng upuan para sa iyo sa pangunahing mesa. Dapat kang pumunta. Dapat kang pumunta. Huwag mong ipagpaliban ang akin. Pupunta ako. Nagmamadali akong umalis kaya hindi ako nakapaghanda. Mabuti na lang at may pambayad ako ng abuloy sa bulsa ko. Gamitin mo muna yan. Kung kulang, dadagdagan ko na lang pagbalik ko. Tito, ang abuloy ay ibinibigay sa araw mismo ng kasal. Bakit ka nagmamadali ngayon? Tignan mo ako. Ulyanin na talaga. Dahil sa tuwa, nakalimutan ko ng tuluyan ang bagay na iyon. Wangkyu. Nakita ko, ang bawat hakbang mo hanggang sa marating mo ang kinalalagyan mo ngayon. Noong una kang pumunta sa Supply and Marketing Cooperative na may dalang basket, at pinahirapan ka ni Zhang Xiaoqian. Tandang-tanda ko pa ang lahat ng iyon. Sa isang iglap, ikaw ay magpapakasal na. Nasa isang panahon tayo, kung saan ang mga tao ay maaaring umunlad. Ngunit mas dapat mong pasalamatan ang iyong sarili. Dahil matatag ka. At tuwid ang iyong paninindigan. Kahit gaano ka pa kalayo makarating. Huwag ninyong kalimutan ang inyong pinagmulan. Nandito lang. Tito. Hindi ko po yan kakalimutan. Nga pala. May sasabihin ako sa iyo. Ang pinakamalaking kumpanya ng gulay at prutas sa Timog, ang Nanmao Group, ang kanilang boss Jaya, ay nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng iba. Sabi niya, gusto raw nilang makipagtulungan sa Liuhi Village Vegetable Base para sa direct supply mula sa sakahan. Hindi ako agad pumayag. Gusto ko munang itanong ang opinyon mo. Nanmao Group, ang ganoong kalaking kumpanya ng kalakalan, bakit bigla silang nagka-interes sa ating maliit na lugar?
Kung pag-uusapan ang produksyon, ang kasalukuyan nating laki ay sapat lang para sa ilang bayan sa paligid. Ang natitirang bahagi na maaaring ilabas ay napakaliit. Makikipag-trade cooperation. Wala tayong sapat na reserba para riyan. Siguro, hindi naman dami ang habol nila, kundi kalidad. Ang balita tungkol sa waterlocking nutrient mo, baka kumalat na, kahit pa pumarito siya para makipagtulungan. O para subukan lang. Hindi ka makakatakas. Magkita tayo. Kung mabuti o masama ang intensyon, malalaman mo kapag nagkita kayo. Kung gayon, aayusin ko. Sasabihin ko sa iyo kapag naayos na ang oras. Salamat, Tio. Maghanda ka ng maayos sa kasal. Ang tungkol sa negosyo, ako na ang bahala. Boss Jaya, tingnan ninyo. Ang kapaligiran dito. Pagkatapos ng isang taong paglilinis, malaki na ang pinagbago. Mula sa pagiging tigang na lupa, ay naging hardin na puno ng prutas at gulay. Napakaganda nga, ang makagawa ng ganitong base. Sa isang lugar na kilalang tuyo, ang kasamang si Wang Qiu, ay isang kahanga-hangang tao. Wang Qiu. Siya po ang General Manager Jia, ng Southern Fruits and Vegetables Trading Company. Naku. Matagal ko nang nabalitaan na sa murang edad, si Chairman Chen ay nakaahon sa lupang tigang. At nagpaunlad pa sa buong nayon. Napakagaling mo talaga. Bilib talaga ako sa'yo, tol. Sobra naman, Boss Jia. Bakit hindi mo tingnan ang mga prutas at gulay natin dito? Pinili namin ang mga yan ng mabuti. Walang pestisidyo o kemikal. Siguradong ligtas itong tikman. Ang galing, masarap. Ako mismo ay nagsimula sa kalakalan ng prutas at gulay. Marami na akong nakain. Pero hindi pa ako nakakakain ng ganito kasarap na kamatis. Paano ito na itanim noon para mapalago ang mga punla na ito? Talagang nagsumikap ang batang si Wang Qiu. Ilang gabing puyat ang ginugol niya. Ilang balde ng tubig ang naubos niya bago niya nakamit ang kalidad na ito ngayon. Napakaganda. Napakagaling. Kung nagustuhan niyo po, Jaya, maaari ko kayong ipagbalot ng isa. Dalhin mo na lang pauwi at tikman. Malayo ang biyahe. Mahirap panatilihing sariwa. Ang ganito kagandang bagay. Natatakot akong masira sa daan. At masayang ang kabutihan ng Pangulo. Pangulong Chen, sa totoo lang. Ako, si Jia, ay bumisita sa inyong base ngayon. Hindi para sa mga kontrata ng supply. Ako ay dumating ng may sinseridad. Gusto kong bilhin ang inyong teknolohiya sa pagtatanim. Sa huli, ang taong ito ay parang whistle na bumibisita sa manok. May masamang intensyon pala. Iyan ang pinagkukunan ng kabuhayan ni Chairman Chen. Ito ang buhay ng buong Liu Village. Hindi natin yan maibibenta sa kanya kahit mamatay tayo. Alam ko na. Si Boss Jia ay sadyang naglakbay ng malayo para pumunta sa ating liblib na lugar. Hindi lang para sa ilang order. Hindi maganda ang ginagawa mo. Ang bagay na iyon ay ang pinaghirapan ni Wang Qiu. Paano mo ito ibebenta? Ito ang buhay niya. Kung gusto mong makipagtulungan, umupo tayo at pag-usapan. Nang maayos, kung iyan ang plano mo, bawiin mo na agad. Bibilhin ko ng buo ito. Kung hindi sapat, kayo na ang magtakda ng kondisyon, Chairman Chen. Mapag-uusapan pa ang presyo. Jaya, sa tingin ko ay may maling pagkakaintindi ka. Ang teknolohiyang ito para sa waterlocking nutrient. Kahit pa ibenta ko sa iyo. Hindi mo rin naman ito magagamit. Dahil ang teknolohiyang ito, ako lang ang may kakayahang magpatakbo. Sa madaling salita, ang pagtutulungang ito, hindi matutuloy. Hindi ko ito ipapamahagi sa iba. Hindi ito usapin ng pagtutulungan. Ginoong Jaya. Kung wala ka ng ibang kailangan, pwede ka nang umalis. Sa totoo lang, may isang bagay na kinagigiliwan ko. Sa isang lupain na sinasabing, walang tumutubong damo. Paano mo napapatubo ang mga pananim? Ay maituturing ng ang himala. Ang mga dalandan, mga kamatis. Bakit kaya mas malaki kaysa sa mga karaniwang uri nito ng ilang beses? Kung sasabihing wala, itong halong pampalaki na mga resipe. Paano mo mapapaniwala? Ang mga tao sa labas, hindi ito ligaw sa merkado. Hindi kaya totoo ang sinasabi niya. Ang mga gulay at prutas sa ating base, talagang mas malaki ito kaysa sa mga nasa merkado. Kung may makitang problema, lahat tayo ay madadamay. Hindi ba't sinasaktan natin si Wang Qiu? Wang Qiu, paano ka sasagot? Halatang may plano ang taong ito. Kuya Xiaogang, ibigay mo sa akin ang report ng pagsusuri. Nandito na lahat, walang kulang. Ito ang mga report ng pagsusuri ng lahat ng produkto ng agrikultura. Ay maglalabas ng formal na ulat ng pagsusuri. Ang report na ito, sumasaklaw ito sa 63 uri ng prutas at gulay na ibinebenta natin ngayon. Kabilang ang mga nabanggit ni Boss Jia kanina, gaya ng residu ng pampalaki at pestisidyo. At lahat ng indicator tulad ng heavy metal content, ay nasa loob nito. Napakadetalyado ng ulat. Bawat item na sinuri,
May kaukulang sukatan at resulta ang lahat ng ito. Wala akong oras para isa-isahin iyon kay Jaya. Tama, dahil nagdududa kayo, kayo na lang ang magbuklat at tumingin. Paano nangyari iyon? Walang kahit isang problema. Sabi ko na nga ba, ito rin naman ang kinakain natin araw-araw. Wala pa akong narinig na nagkasakit sa tiyan. Wala rin akong narinig na may batang nagkasakit pagkatapos kumain. Nasa harap na ang ulat. Ano pa ang masasabi ni Jaya? Bakit mo pa kakausapin ang traidor na yan? Puro masamang balak, hindi makakatalo sa iba sa negosyo. Pumunta pa rito para manakot ng mahihina. Hindi namin tinatanggap ang mga taong tulad mo sa baryo ng Liuhe. Jaya, nakita niyo na. Ang report. Ang boses ng nakararami. Ay ang paninindigan ko. Mga salbaheng taga-bukid. Alam niyo ba, ang Southern Fruits and Vegetables Trading Company, kung gaano kalaki ang monopolyo nito sa buong bansa, hahaha, kapag nagpadala ako ng isang mensahe. Lahat ng channel sa buong bansa ay magsasara sa inyo. Gaano man kaganda ang inyong itatanim, huwag na kayong umasang makakalabas pa sa 3 milya ng buko town. Tingnan natin kung paano kayo magyayabang. Binabantaan mo ba ako? Kung handa kang makipagtulungan at ibigay ang teknolohiya, magiging magkaibigan tayo. Hindi ka lang magkakaroon ng problema. Ang Nanmao Group, bibigyan ka pa ng resources at sales channels. Hindi mo na rin kailangan manatili sa mahirap na baryong ito. Maaari kang pumunta sa timog para umunlad. Presidente Jaya. Siguro mayroon kang maling pagkaunawa nang itatag ko ang vegetable at fruit base na ito. Hindi lang para kumita ng pera. Ang base na ito ay itinayo noong pinakamatindi ang tagtuyot para lutasin ang problema sa pagkain ng mga tao. Ang mga paa ko ay nakabaon sa dilaw na lupa. Tungkol sa sinasabi mong monopolyo sa merkado. Walang interes. Ang bawat lugar ay may sariling tao. Iba ang landas mo at ako. Hindi tayo magkasundo. Presidente Chen. Balak mo bang panindigan ito? Naman, narinig mo. Sinabi na ng ating presidente. Nang malinaw, hindi ka welcome dito. Hindi ka pa ba aalis? Kailangan pa ba naming kumuha ng walis para paalisin ka? Mabuti, sana ay hindi kayo magsisi. Wang Q, patawarin mo ako. Kasalanan ko. Hindi ko nakita na ganoon pala si Boss Jaya. Kahit gaano pa siya kagaling magbalat kayo. Lalabas din ang tunay niyang kulay. Kailangan lang ng panahon. Wang Q, hindi ka ba natatakot na paglabas niya ay maging hadlang siya sa atin? Ang mga taong tulad niya, magaling lang sa salita. Kapag naghiganti, hindi sila namimili ng paraan. Ang mangyayari ay mangyayari. Ang magagawa lang natin ay palalimin ang ating mga ugat. Ang mga gulay at prutas na ipinadala mula sa Liuhui Village para sa pagsusuri. Lumabas na ba ang resulta? Jaya, lumabas na ang resulta. Gaya ng hula ninyo. Lahat ay sumusunod sa pambansang pamantayan. Hindi lang yan. Ang nutritional value ng mga gulay at prutas na ito ay doble sa karaniwan. Hindi ito maipaliwanag ng sentido komun. Isa itong himala. Ang mga hangal na taong iyon. Ayaw makinig, ayaw magpatinag. Hanggang sa huli, hindi ko pa rin nalaman kung saan siya nakatira. Gusto kong simulan sa pinagmulan, pero hindi ko alam kung paano. Ikaw ba si Boss Jia? Sa wakas, dumating ka na. Sino ka? Ako ang kapitbahay ni Chen Wangqiu. Tawagin niyo na lang akong Aling Liu. Halos buong buhay ko ay nakatira ako sa nayon ng Liuhe. Ang sitwasyon sa pamilya ng batang si Chen Wangqiu, kabisadong kabisado ko. Hindi maganda ang relasyon sa pamilya Chen. Hindi lang hindi maganda. Hindi mo alam kung gaano kasama ang ugali ng Chen Wangqiu na iyan. Nakipagsabuatan siya sa iba para siraan ang aking dashuang. Kaya hanggang ngayon, nakakulong silang lahat sa loob. Kahit ibenta ko na ang lahat ng ari-arian ko, hindi ko sila mailalabas. Isa lang ang hinihiling ko sa inyo. Hindi ba't gusto ninyo ang formula ng nutrient supplement? Nixia o Fakay, maaari ko kayong samahan doon. Pero kailangan ninyong mangako sa akin na ilalabas ninyo si Dashuang doon. Gusto ko makipagtulungan sa mga taong tulad ninyo, Nana Liu. Ang galing. Huwag kayong mag-alala pagkatapos nito. Hindi lang kita tutulungan. Bibigyan din kita ng pera para ikaw at si Dashuang makaalis sa mahirap na lugar na ito. Kung saan mo gustong pumunta. Talaga, ay. Boss Jaya, isa kang napakabait na tao. Anghel na ipinadala ng Diyos para iligtas kaming mag-ina. Kuya, tapos ko na pong iguhit. Ito namang may 2 mahabang tirintas. Ito namang may 2 mahabang tirintas. Ito namang may 2 mahabang tirintas. Ay si nanay. Itong pinakamaliit. Ako yung nakatirintas. Itong kasing taas ng puno. Ay ikaw, kuya. Ang ganda ng pagkaguhit mo sa trigo. Ipapapra mo ito at isasabit sa dingding. Munting kasama, nagkita tayong muli. Kuya, natatakot ako.
Hindi ka na makakatakas ngayon, munting mutya. Kung gusto mong mabuhay, ibigay mo na agad ang formula ng nutrient supplement. Balak nyo pa ring pilitin ang kasal. Kapag bata ka pa at nakikipagsapalaran sa mundo, dapat marunong kang magpakumbaba. Ako, si Gia. Sa dami ng taon ko sa labanan, sa tingin mo ba mahirap? Para sa isang tao na mawala. Sa Liwi Village. Sayang, Deminfe. Gia. Sa tingin ko, hindi matutupad ang hiling mo. Anong ibig mong sabihin? Wang Q, nandito na ang kasamang special envoy. Huwag gagalaw ang lahat. Manatili kayo sa inyong kinatatayuan. May dalawang patakaran kami rito sa nayo ng Liuhe. Una, ang sama-samang pag-unlad. Iyan ay nasaksihan mo na. Kanina sa loob ng greenhouse. May isa pa na marahil ay hindi mo pa naririnig. Ngunit sa kasamaang palad, nasalubong mo na ang paglilinis ng krimen. Huwag mo akong hulihin, nagturo lang ako ng daan. Wala akong sinira. Wala rin akong sinaktan. Wala rin akong sinaktan. Alam niyo ba kung sino ako? Paano niyo ako nagawang arestuhin? Gusto niyo bang masira ang buhay niyo? Kahit sino ka pa. Kailangan mong sumama sa amin. Chen Wangqiu, tatandaan kita. Kapag nakalabas ako, sisiguraduhin kong magbabayad ang buong pamilya mo. Masyado kang optimistiko. Bago ang lahat, nagpunta pa si Kuya Xiaogang sa bayan para mag-imbestiga ang inyong kumpanya ng kalakalan ng prutas at gulay sa timog. Sa ilang probinsya sa bansa, ang pagsusuri sa pestisidyo ay lagpas na lagpas sa pamantayang pangkaligtasan. Kung palalalimin pa ang investigasyon dito, at kung may isa pa ang malaking kaso na may kinalaman sa buhay. Hindi na ito simpleng pakikipagtulungan sa investigasyon. Hindi na ito ganoon kasimple. Baka ito na ang huling pagkikita natin. Gago. Hintayin mo. Hintayin mo ako. Huwag kang gumalaw. Sumama ka sa amin. Kung magsasalita ka pa, dadagdagan namin ang pananakot sa saksi. Kasama, kung kailangan niyo akong makipagtulungan sa investigasyon, tawagin mo lang ako. Kasama Chen Wangqiu, handa ka bang magpakasal sa kasamang ito? Na maganda, mabait, nakapag-aral sa ibang bansa, at edukado. Magiging mag-asawa. Gusto ko. Masyadong mahina ang boses mo. Hindi sapat para mapaniwala ang napakaraming kababayan dito. Lakasan mo pa, para marinig ng buong nayon. CJ. Asawa ko. Handa ako. Kasamang Wangqiu. Handa rin ako. Noong 1986, tuluyan ang nagtapos ang matinding tagtuyot sa pamumuno ni Chen Wangqiu. Ang Wangqiu Fruit and Vegetable base sa nayo ng Liuhe ay opisyal na kinilala ng probinsya bilang isang natatanging modelo ng plantasyon ng prutas at gulay. Ang aming mga produkto ay nagsimulang lumabas sa bayan ng Gufeng, lumabas sa probinsya, at ipinagpalit sa mga dating nasa imahinasyon lang na magagandang araw. Itay. Nakikita niyo po ba? Nagkaroon tayo ng masaganang ani. Tatay. Kuya Wangqiu. Pinapauwi ka na ni nanay para kumain. Paparating na.